So magandang buhay sa inyo mga kahabi. May sasagutin lang tayong mga question o ito po ay request na kung pwede raw i-video natin uli yung ating aquarium tank. So yung aquarium tank po natin na to, ito po ay 6 feet by 2 feet by 2 feet. Then isa sa mga medyo nahihiwagahan sila sa ginawa natin dito. So ito po kung tawagin namin to ay skim coat. Actually, hindi po ito pintura. Ang pinampintura ko po sa loob nito ay sealant na itim. Yan po, sealant na itim kasi ang sealant po ay hindi natatanggal. Kumbaga forever na siyang nandyan. Kaya pag tinignan nyo po, maganda yung kanyang texture kasi makinis dahil nasa loob po ito na natin ginawa. Yan. Then yung gilid naman ng ating aquarium, meron tayong nilagay din na angular para protection din sa gilid. Although makikita nyo po yan medyo makalat kasi sa totoo pag naglagay tayo ng angular, gusto natin lahat may laman, siksik. Di baling umapaw na ganyan, yung apaw na yan pag natuyo po matatanggal natin ng cutter yan. Pero yung loob po kasi kapag nasiksikan ng dumi ang pangit tignan. Kaya hanggat maaari hindi po ako nagtitipid sa sealant. Anyway, ito po ito kung tawagin natin na inverted aquarium. So ito po ay pinarestore lang sa atin ng ating mabait na hobbyist na taga Quezon City pa. So shout out sa may-ari ng aquarium kay Sir Shin. Salamat po sa tiwala nyo sa akin. Imagine nyo from Quezon City dinala tong aquarium na to para i-restore. Ngayon dahil po sa dami na rin ng kanyang sa dami na ng kanyang stain for more than parang 25 years na rin po itong ginamit. Kaya yung mga sides po pinalitan na natin talaga. So para naman hindi sayang yung punta dito sa atin, kaya pinalitan na natin yung mga sides lahat para po maganda. Pero yung ilalim po nito, yan kung mapapansin yung ilalim yan pa rin yung luma niya na 25 years na ginamit, yan pa rin yung ginamit natin para makatipid din po. Kaya kung mapapansin nyo yung pagkakasilant niyan, hindi na po natin mabakbak kasi matagal. Actually, yung gitna po niyan, makikita nyo may marka. Yung gitna, ayun, tinanggal ko po yung gitna kasi para sa akin wala nang purpose ang gitna. Mas maganda po ang dumi, nakakadaan, nakakapass by po yung dumi natin. So, eto po. Actually, ganito sana ang gagawin ko sa kanya kung yan po ay kumbaga kung nabaklas ko po yan supposedly solid block po sana yan. Solid block yung gagawin natin. Kaya lang, dahil nandyan na po, dahil matagal na at yan naman po ay flooring naman, pag matatakpan din later on, kaya okay lang po. Then, ito pakikita ko sa inyo. So, ito po ay inverted aquarium kung tawagin namin. Pakita ko sa inyo yung ating ginawa. So, sa inverted aquarium, ganito. So, ang mga braces po, kaya makita nyo luma. Ayan, luma. Kasi yan po yung ginamit ko, yung kanya pa rin po, yung luma niya. Yan ang ginamit natin. Inverted kung tawagin kasi nga po makikita nyo ang butas nasa ibabaw. So wala po siyang butas sa ilalim. Ayan. So lahat po ang butas po nito ay nasa 1/2. Ayan, kung makikita nyo halos pasok yung aking kamay din dito sa sa butas. 1/2. So dalawang medya po ito na pinagpatong natin, tapos dalawang medya rin po yung binutas natin sa ibabaw, hindi sa ilalim. Then ang canister po niyan sa loob, ayan makikita niyo po yung canister Itong canister po natin ay 3 inches by 3 inches lang. Kung gaano lang kalaki yung ating braces, ganun lang din po yung canister. So ayan ang kagandahan sa kung tawagin natin ay inverted aquarium. Then sa gitna po ito, may butas din sa gitna. Yung gitna po niya naman, yan naman po ay inlet kung saan dadaan yung ating papasok na tubig. Yan. So, dulot-dulo po ito. Ang ginawa natin dyan, dulot-dulo, 3 inches lang. Yan, 3 inches by 3 inches. May butas din po yan sa ilalim at may butas din po yan sa ibabaw. So, ibig sabihin, kumukuha siya ng dumi sa ilalim, kumukuha rin po siya ng dumi sa ibabaw. Ayan po. So, ayan ang kagandahan. Hindi masyadong malaki ang kinain. Kumbaga, ang kinain niya lang po sa atin ay nasa 3 inches lang. Unlike yung conventional na ginagawa natin na dapat minimum sa 5 inches.
pataas kasi nga po may butas sa ilalim. Then para po sa aking sariling pananaw na rin at sa sa ating kumbaga experience, marami sa mga may butas kasi sa ilalim, kapag po kung kailan stable na, maganda na yung takbo ng iyong aquarium, saka naman po magkakaroon ng mga leak. Kaya ngayon po, yun, iniiwasan na natin yung magbutas ng aquarium. Kaya nga po ito, inverted sa ibabaw, manggagaling ang tubig. Instead na sa ilalim, ito po sa ibabaw. Yan, ganun po yung ginagawa na natin ngayon. Parang binago na natin yung dating setup. Opo. Ang ilalim naman po, kung makikita nyo, meron siyang 6 feet by 18 by 18 na under sump. Although magastos po yan sa media kasi malaki, pero once po na i-set up naman natin yung ganyang kalaking media, napakaganda naman po dahil po yung crystal clear na gusto natin makita, yung hassle sa paglilinis po ay malilesen, maiiwasan natin. So yan po, kung makikita nyo po yan, meron po yung 7 chamber. Yung gitna po malaki, yan kung makikita nyo. Yung gitnang malaki na yan, yan po ay para sa motor. Ito po ay para sa motor. Ito naman pong maliliit na to, yan yung ating varieties ng ating media. So magkakaroon tayo ng foam, magkakaroon tayo ng K1, magkakaroon tayo ng mga Bucky rolls dyan sa haba na yan. Then yung gitna, ipi-pre up natin para sa motor, para mas maganda pong nakakaangat ang tubig ng walang magiging problema. Kaya yan. So sa mga hobbyist na nagtatanong, tapos nagtatanong bakit Kuya Lito, ba't mahal yung tangke mo? Dahil po sa ganyang effort na ginagawa natin. Sealant, malakas sa sealant kasi nga yung skim coat na tinatawag natin yan, sealant lahat yan na black. So iyon, tapos ang gilid nilalagyan natin ng angular para yung maiwasan po yung mga tama sa gilid. Minsan po hindi napapansin kahit sa atin po baka tamaan, mabasag. So kumbaga sayang po yung alaga natin. Kaya ganyan. Lahat po yan ilalagyan pa natin ng lahat po yan naka-angular para matibay po at kumbaga secured yung ating alagang aalagaan. So ayan mga kahabi, sa mga nagtatanong, yan po yung ginawa ni Kuya Lito. Pag kayo po ay may question pa rin, message kayo kay Kuya Lito at sasagutin po natin. Salamat po sa walang sawa niyong pagsubaybay at pagsuporta kay Kuya Lito at sa lahat po na nakaka-appreciate ng ating aquarium na ginagawa under sump, overhead at overflow. Salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at tiwala sa amin. Salamat po at magandang buhay po sa inyong lahat.